So good morning po sa inyo mga kabayan. So hindi ho ba merong pending ang Senado na dalawang motion na isupina yung bank records, AMLAC reports, 'di ba? Pati yung BIR box ni VP Sara. So ngayon, alam niyo naman syempre, haharang dito yung depensa. Okay? Ang sabi nila naaabuso yung subpoena power, uh, it's a fishing expedition. Hindi naman ito fishing expedition. Sabi kasi nila gusto lang daw malaman dito ng prosecution kung naging matapat ba si Sara sa kanyang salin. Hindi. Alam na nila na hindi siya naging matapat sa kanyang salin. Gusto lamang nilang makakuha ng mga ebidensya pa na magpapatunay para ikulong sa kahon ang mga mambabatas natin, ang mga senator judges natin na talagang convincing ang ebidensya kasi hindi nagtutugma maging sa BIR records, maging sa kanyang AMLAC report versus SALN na dapat kung ilan yung natirang pera doon, magtutugma yun. Yung 2.8 billion pa, dapat 2.8 billion rin yung laman ng SALN ni Sara. Diba? And besides, ito po pinapayagan naman ng batas eh. Kaya nga, nakadepende po sa ating Pangulo at sa mga senador ang paglabas po ng katotohanan tungkol dyan sa financial records ni VP Sara. Doon particularly sa ill-gotten wealth. Ayan o. Kasi sabi ng mga senador, hindi pa raw pala nila lahat nababasa yung mga sinumite ng mga papel ng magkabilang kampo. So until Monday, sabi ni Franklin Drilon, para maiwasan daw yung panibagong EDSA, diba? Para maiwasan daw yung panibagong EDSA, kailangan pagbigyan ng Pangulo, no? Payagan ng Pangulo natin ang paglabas ng tax records sa VP Sara. Ang tanong nga sabi ko anong una, bakit naman kailangan masangkot ang Pangulo? Alam niyo naman, from the very beginning, inililihis ni PBBM yung kanyang sarili sa impeachment, plus because of the principle of separation of powers, right? Executive and Legislative Department. However, ang batas pala, nire-require ang presidente na magbigay ng pahintulot. Ano magagawa ng Pangulo doon? Diba? Kapag hindi ho pinahintulutan ni PBBM yan, siya na may problema. Diba? Kasi pwede hindi niya bigyan Pwedeng, ibig sabihin, pwedeng i-grant ng mga senador, pero ang problema pag dumating sa kanila, kailangan pa rin ng Pangulo mag-authorize para ito ay mabuksan. Kasi pag dumating sa kanila, may privacy pa rin. Diba? So mawawala lamang yung privacy ng mga dokumento na yon, ng bank records, oras na pinayagan ng Pangulo para sa inspeksyon. Alam nyo, ang napansin ko sa depensa, sa totoo lang masyado hong mahina ba yung audio? Sorry. Sige, upload ko. Ang napansin ko ho sa defense panel, mahina ang kanilang galaw. Bakit ko naman nasabi na mahina? Dahil nga po sa ginagamit nila yung technicalities Diba? Technicalities na yung ginagamit nila. Katulad nito, sinasabi niya na gusto lamang namin galing daw po sa legal. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay noong Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Henares, na tumestigo sa trial, Okay. So dyan ho sa batas mga kabayan, binabanggit dito na yung mga BIR, yung mga income tax returns, sabi, dapat daw po ito daw ay naka-file sa Office of the Commissioner, BIR Commissioner, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the President of the Philippines, according to sa
dyan sa Section 71 ng NIRC, yung National Internal Revenue Code natin. So pupwede ho, okay, yung kanyang tax records. Nakasakamay po ng ating Pangulo kung ito ho ay ipahihintulot. Okay? So, kaya nga sinasabi ko, mahina ang kanilang argumento kasi sinasabi niya na meron bang exemption dito? Meron. Pero kabilang bang impeachment? Hindi. Pero ang tanong, pag nagkaroon ba ng impeachment, hindi pwedeng buksan? Hindi naman sinabing absolute ka in any cases hindi pwedeng buksan, 'di ba? Sabi nga rito pag kailangan payagan ng presidente. Bakit? Yung pagbubukas kasi nagiging public record daw po iyon. At kapag ito ho ay public record, it must be available for public scrutiny. Kaya lang dahil itinakda ng batas na upon the order of the president, then hindi ho pwedeng basta-basta nating makita mula ron sa Office of the Commissioner ng BIR, kundi kailangan ng pagpayag o ng kautusan ng ating Pangulo. Okay? Tuloy. At sa National Internal Revenue Code of the Philippines ng mga income tax returns na nakalagat sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Okay. Did I heard it correctly? The wife, the children, and the son-in-law. Di ba maliwanag na sa video? So, yung sinasabi ni Jesus Escudero nung nakaraan na doon sa video kanina na kailangan mapag-aralang maigi, sabi rin ni Cayetano, kailangan mapag-aralang maigi kasi baka sabi ni Cayetano baka mamaya walang problema kay Vice President Sara kasi she's an impeachable official, pero baka may problema ron sa asawa kasi he's a private person. Hindi po. Meron na tayong president na nangyari, 'di ba? May basihan na nangyari noon sa impeachment. Yung salin na pampamilya. Okay? Kada miyembro ng pamilya, pati in-laws kinuhaan ng tax records. Pero eto hong kay Sara, conjugal property po yan. Okay? So wala hong problema kung tutuusin. Hindi, wala ho talagang problema. Maliban na lamang kung haharangin nila, di ba? Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes. Okay, ito yung 270. Ang sinasabi po dito, mga kabayan, confidential information regarding the business, blah, blah, blah. Knowledge it was acquired, blah, blah, blah. Again. Sinasabi rito, ito daw pong mga records na yan. No? Ito po ay confidential information. Hindi ito po pwedeng i-divulge, buksan. Okay, yun ang sinasabi rito sa Section 270. Disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po. Yun na nga, yung NIRC, Section 71 na sinasabi ko kanina. Tanong niya nga, kasama ba ang impeachment? Kasama po bang impeachment? Hindi. Po. Ayon sa ilang Pero sabi ng batas, kailangan ng utos ng Pangulo na pabuksan ito. Saan pwedeng pabuksan? Di sa impeachment. Sapagkat hindi po pinagbawal ng batas ng NIRC code, ng tax code natin na buksan sa impeachment. Walang sinabing ganon. Okay? Bawal lang i-disclose. abogado tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So, magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Mhm. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talaga Yun ang Kung pag-isipan. ibibigay na anumang request,
Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential deal. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Wala po tayong pinakataon. Technicalities no, ayon sa batas, ganun. Mga kabayan, ang nature po ng impeachment ay katotohanan ang hinahanap, hindi po yung technicalities. Dapat nga ang rules nila, dapat meron itong liberality. Hindi po sila dapat maging masyadong technical. Sapagkat ang mga kaso pong dinidinig dito ay kailangan lamang mapatunayan by preponderance of evidence katulad sa mga civil cases, not necessarily beyond reasonable doubt sapagkat wala pong kulong ito. Kaya nga merong mga tao katulad ni dating Supreme Court Chief Justice Corona na impeach kasi siya pa lang naman yung kauna-unahang may impeachment case na natapos kay Corona. So nung nakasuhan na siya sa ombudsman, nanalo po si Corona. Ang problema lang, hindi na po siya pwedeng i-reinstate sa Supreme Court because he was ousted. Kasi hindi po kailangan ng technicalities. Kinakailangan po sa mga public officials natin ay ang pagiging matapat sa kanilang mga gawain, sa kanilang bukod po sa bayan, pati ho yung mga records nila, yung mga disclosures nila, lahat dapat matapat po sila. Diba? So kapag hindi ka naging ganong katapat, hindi ho pwedeng ikatuwiran na bumato ng hollow block sa akin ng walang nagawang kasalanan. Hindi ho po pwede yung ganon. Diba? Hindi ganon ang diwa ng impeachment process. Hindi technicalities. Bagkus katapatan. Kasi kung hindi katapat, diba? May kakayanan ka kaya na magsilbi ng tapat sa bayan? Putragis, hindi ka nga tapat. Hindi ka dapat manatili, hindi ka dapat magpatuloy sa pagsisilbi. Okay? Yun po ang ideya, ang pinaka-esensya ng impeachment. It's really that, when we're trying to obtain evidence, pure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws. Hello. Sa Lunes ito, inaasahang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabi na ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. President. Na sabina ang korte kay Commissioner Jimenez. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasampi na nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Well, ang tanong po ay pwede ba siyang pumunta sa Korte Suprema? Pwede po siyang pumunta sa Korte Suprema at any time. Pero dapat hindi na yan entertainin ng Korte Suprema. Bakit? Kasi meron na silang dating sinabi pa na ang sabi nila sa isang, nakalimutan ko yung na-desisyon na nilang kaso noon ito yung kaso na may kinalaman sa determination ng initiation of impeachment, kung naalala ninyo. Meron dalawang kaso doon na pinagbabasihan ng mga opinion. So sinabi nila doon na itong impeachment, since sinasabi ng Korte Suprema ng Constitution natin na ito po ay solamenteng kapangyarihan exclusive sa Legislative Department to initiate do sa House of Representatives and try naman and decide dyan po sa Senado. So, subject po ng rules na gagawin ng Senado. So, ibig sabihin, nakadepende na po ang lahat dyan sa kanila sa Senado. Pero, pwede ho silang manghimasok kung meron silang nakikita na grave abuse of discretion. Kasi yun po yung pang-check and balance sa Legislative Department. Kung may pang-aabuso kayo, eto si Korte Suprema para maglinaw. Diba? Okay yun. That's the essence of democracy. Po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan. Okay. So, meron pang isang batas Ito hong batas na to, Republic Act 1405, no? Yung nagbabawal ng disclosure
ng mga ng mga information like bank deposits, yan, pinagbabawal po yan. Ito yung original nitong batas na noong 1955, yung section 1 and 2. Okay? Na kung saan sinasabi dito, confidential, absolutely confidential nature and may not be examined, diba? Inquired or looked into by any person, government official, bureau, or office, diba? Except upon yung bank secrecy law natin, sinasabi nga niya, absolute daw, pero pinapayagan niya naman po kung merong written permission. So ito yung bank secrecy waiver na pinirmahan ni Corona na ayaw pirmahan ni Tatay Digong. Okay? At saka, in cases of impeachment, so pwede. Okay? Plus yung sa batas pa nga kanina, 'di ba? Dito sa tax sa NIRC, sinasabi rito na yung mga income tax returns na naka-deposit dito sa opisina ng BIR Commissioner ay nagiging public records at maaaring busisiin for inspection, no, base sa kautusan ng Pangulo ng Pilipinas. So back to back po yung batas natin. No, pwedeng mabuksan at dapat mabuksan at dapat yan responsibilidad po yan ng ating Pangulo sa taong bayan para sa katotohanan. Okay? Dahil inuutos, hinihingi po ng batas na gawin niya. Ayaw man niyang masangkot ang pangalan niya sa impeachment dahil nga tinuturo siya na siya yung nasa likod nito, pero hindi niya po pwedeng talikuran ang Section 71. Hindi po ang Pangulo ang dapat na humarang sa impormasyon na ito. Okay? Yung sa tax records ni Sara. Pwede pong mabuksan. Ito pong bank records. Okay? Pwedeng mabuksan nila yung AMLAC report. Pero importante rin yung tax records po nila ay mabuksan para malaman kung siya ba ay tapat sa kanyang pagbabayad doon sa buwis. Yung entry nito saan nakabase? Sa 2.8 billion pesos ba? Base ron sa AMLAC report? O nakabase itong laman ng tax niya doon sa 88 million pesos since 2024 salen niya? 'Di ba? Alin po doon? Oh. So ang tanong, bakit kailangan nilang isama yung BIR records niya? May kaso po kasi yan nakakaharapin, no? Pagdating ng hindi po nagtutugma. So may kaso yan. Tsaka para mapakita talaga nila na solido, na merong willful tawag dito na intensyon na para itago talaga, no, yung ibang kayamanan nila. Yun ang gusto nilang i-establish dito. Kaya nga, para sa katotohanan, kailangan po ng Pangulo natin na yan ay payagan. Iutos niya yan. Then, amended naman rin po yung batas na to. So, pero ganun pa rin, binabanggit pa rin po dito, in cases of impeachment. So, isa sa mga, kung di ako nagkakamali, 3 mga exemptions, no, sa bank secrecy. Oops. Okay, so yun po, habang po ang taong bayan dyan sa Lunes at kailangan talaga namang mabuksan yan. Kasi kung inyo hong maalala noon, nung sa panahon ni, panahon po nung kay ERAP, noon pong itinago nila yung brown envelope, di ba? Nako, nag-walk out ang mga prosecutors. Oh. Give to the accused in a criminal case the right to be informed of the nature and the cause of the accusation against him. It is because of this constitutional dictate that our rules of court provides rules for admissibility and relevance. Our job here is to ferret out the truth. The people deserve nothing less than to know the truth. Payagan po natin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagbukas po ng pangalawang dokumento.
Di ba? Kita natin yung kanilang mga pinagsasabi rito. Now, yung mga gustong humarang like Alan Peter Cayetano, although Lauren Legarda, di ba? Hindi pa nagsasalita si Lauren. So, eto sana magsilbing paalala ito sa kanila. Di ba? Na once in a while, in their past lives as senators, hinimok nila ang ating Pangulong Pinoy noon na ito ay buksan. Pinoy, Gloria Arroyo. Hindi kay Gloria, kay ERAP pala. ERAP impeachment ito. Kasi nga yung Jose Pidal, di ba, yung second envelope na hinarang ng ng defense. Actually, hindi naman defense hinarang nung mga senator judges. Majority sa kanila. Hanggang alas 8, Lunes hanggang Biyernes, Yan po yung problema na nangyayari kapag ang ating mga mambabatas ay divided. Na kapag sila po ay umaakto nang sabihin ayon lang sa dikta ng aking konsensya, hindi ho pa kasi tama yan. Sinasabi ko nga, hindi tama po yan. Dapat babase sila ayon po sa takbo, no, at lakas ng ebidensya at mga argumento. Di ba? Hindi base roon sa kanilang konsensya kasi most of them walang konsensya. Di ba? At kapag konsensya nilang pinagbasihan, ang ending po nito, tapos ang katotohanan. Iiral yung konsensya nila na pabor po sa kanilang political alliance and convenience. impeachment ang laman ng telebisyon. At nung Martes na yon, Day 23 ng impeachment trial, January 16, ang pinakamahabang araw ng paglilitis. Alas 10 na yata nang matapos ang Mukhang lahat. ayaw nung iba. Wala naman daw dapat isekreto sa second envelope. Ang sabi ni Congressman Joker Arroyo, abogado ng prosecution, listahan ito ng mga nagdeposito sa account ni Jose Velarde sa Equitable PCI Bank. The president violated every word of his oath except his name. Little did I realize that he violated even his name because he's ashamed of it. Higit 3 oras pinagtalunan ng defense at prosecution ng second envelope. Pero bago pa man nagsalita ang mga abogado, ay luto na raw ang desisyon. Sa caucus ng umaga ay malinaw na lamang sa boto ang mga pro-ERAP. Ayaw nila ipaubaya kay Chief Justice Davide ang pasya dahil kung nagkataon, ipalalabas ng presiding officer ang nilalaman ng second envelope. Pinilit na lamang ni Senador Sergio Osmeña na magkalabasan ng boto. Malaman man lamang ng taong bayan kung sino-sino ang 11 senador na gustong ibaw ng ebidensya ng prosecution. To open, the vote should be yes. And a vote not to open, the vote should be no. Umaga pa lamang ay alam na ng mga taga-media ang Vote. I vote to open the second envelope. Dinaanan nila yan sa drama. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material to the case at bar. Diba? Dapat kasi, nagkakaisa yung mga senador natin na since ito ay impeachment court, katotohanan ang hanap natin regardless of political alliances natin or political colors natin. Kung maapektuhan man yung ating future sa politika, diba? Isang tabi nila muna yun, total ang yayaman na nila. Tigilan na muna nila yan, diba? Magkaisa muna sila na palabasin ang katotohanan. Total, sila naman yung magdidesisyon at the end of the day. Ichipwera na nila si Robin kasi yung sarado na yun Kahit sunugin yun, isa ang amoy niya, Duterte. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it and therefore I resign my presidency. Hindi ho binaril, nagpakamatay yung anak niya. Binaril yung sarili niya. The Senate as soon as my successor is elected. pero nabigla ang lahat nang magbitiw si Senate President Aquilino Pimentel Jr. kahit siya'y nadismaya sa pangmamaniobra daw ng mga pro-ERAP. You have 10 In signing the waiver that allowed the Si Alan Ombudsman to noon. look into bank accounts, he has set a new standard.
bagong pamantayan. Sabihin nyo man napilitan na siya, sabihin mo na lumabas, pumirma pa rin siya at sinubmit niya yung waiver. We should all follow this standard. However, kasi nag-walk out na si Renato Corona eh. So inano ni Alan na total pirmado naman na niya yung bank secrecy waiver, then buksan na nila. Kasi ang hamon ni ni Corona, kung di ako nagkakamali, pipirmahan ko itong bank secrecy waiver. Pero yung mga senador natin, pumirma din kayo. Pangit naman nung ganong klaseng kondisyon, di ba? Na hinahamon nyo. Alam nyo naman po yung nangyari doon sa yung sa may kay Corona na nangyari noon. Di ba, pinairal doon yung bayad ni Pinoy. Di ba? Ibinuking yan ni Bong Revilla. At ang driver na tagahatid sundo sa kanila, tagahatid sa Malacanang, si Mar Rojas. Di ba? So dito naman ngayon yung kay ERAP, di ba? Si Alan Peter Cayetano, pabor na pabor talaga siya sa paglalabas ng mga bank records. So sana, ito naman po ngayong pagkakataong ito, huwag po siyang mag-abogado na haharang sa paglalabas nito na isa-cite niyang dahilan, ito ay privacy, di ba, labag sa batas. Kasi iisang batas lang din naman ang iikutan ng lahat ng ito. in signing the waiver that allowed the Ombudsman to look into bank accounts, he has set a new standard. Bagong pamantayan. Pumirma nun si si Corona eh. Sabihin nyo man napilitan na siya, sabihin mo na lumabas, pumirma pa rin siya at sinubmit niya yung... Ay nako, Alan. Di ba? At eto naman yung kay ERAP noon. Mga senador, sumanda kayo! Yung pro-ERAP! Magbabayad kayo sa bayan! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga anti-ERAP sa gitna ng malagim na gabi. Almana, guilty ang hatol nila sa Pangulo. Diba? Tapos yun na nga, nag-resign na si ERAP. Tapos eto namang hindi naman nag-resign, nagbakasyon si ERAP, bumaba. Eto namang si Gloria, ininakaw naman yung posisyon, kasabwat ang Korte Suprema. So eto naman kay Corona naman, natuluyan siya na ma-impeach. Kasi sabi niya, kung hindi papayag yung mga senador na pumirma rin ng bank secrecy waiver, utusan ko na yung aking defense panel na tigilan na to at isubmit na sa desisyon ng impeachment court yung aking kapalaran bilang Chief Justice. At yun na nga yun nangyari. Diba? Alam naman natin na nagkabayaran dyan. Yan ang matinding pinag-uusapan noon dyan. Merong 50 million. May lumabas na listahan yan eh. At yun na, natanggal po siya sa pwesto. May isang issue kasi sa kanya, isa lang ang nahanap. Yung dollar accounts niya, hindi niya na-i-declare. Sabi niya kasi, ang akala ko, yung pera lang rito sa Pilipinas ang i-declare ko. Yung nasa labas, hindi. No, doon po siya dinali. Alright? So, hello po, magandang gabi rin sa inyo, Malot.